Parang first time to guys. Wala yung typical na kinakain natin. Ay, sarap. Sarap guys ng tahong. Ayoko ng ibang tahong ah. Going back to Dipa City. Nakapilang haba. May sumingit na 3 Pinay. Yung walang pakialam. Tapos biglang titignan pa nila masama yung mga nasa house nila. Hindi ko napigilan. Nagparinig ako. Mga Pinoy talaga kahit saan kayong lugar. Good morning guys, it's me again, Mark Paragas. Welcome back to my vlog, and we are still here guys in Kuala Lumpur, Malaysia, and currently it is 8:54 AM. Nakatulog naman tayo kagabi ng siguro mga 5 hours lang. Actually guys, ganun talaga yung tulog ko. Panggabi ako sa work, so every time na pag-out ko talaga, parang yun yung standard sleeping time ko. Mga 5 hours lang. Eh wala pa naman tayong work ngayon, so weekend ngayon guys. And magandang panahon, may araw, may nakikita ka ng mga sinag ng araw. So for today's video guys, we are going to experience their breakfast buffet. Doon muna tayo sa pinaka-restaurant nila, and then may ibang shots na lang tayo ng breakfast buffet na itatry doon sa kanilang Premier Lounge. Plus check natin kung ano ba yung si-serve nila for the evening cocktails. Okay? First time natin ito magbe-breakfast. Ang oras kasi ng breakfast nila guys is, nakakatuwa kasi dito sa TV nila, merong hotel information. Ayan. Click nyo lang. Ayan o. Hotel services. So meron silang yung food exchange at saka Premier Lounge breakfast buffet is from 6:30 AM to 10:30 AM. Tapos sa Premier Lounge kasi ang evening cocktail nila from 5:30 PM to 7 PM lang. Ganon. So, ang gagawin natin is itry muna natin yung kanilang breakfast sa Premier Lounge. Tapos, silipin lang natin. Check natin kung anong meron. Then, lipat tayo sa buffet breakfast dun sa kanilang food exchange. Siyempre, Mark Paragas to eh. Walang tatawad. Oh, wait. Alright. So, kita tayo sa Premier Lounge muna sa ground floor. Tapos sabi naman ni Maria, yung nag-check-in sa atin kaninang madaling araw, na pwede naman mag-try sa Premier Lounge and then pwede lumipat sa doon sa regular. Sa Premier muna tayo. Saan ba ako nag-elevator kagabi? Dito ako nag-elevator. Alright. Medyo matagal lang yung elevator. Ayan. Ay, ayan sa taas. Ito muna tayo. Good morning. Check lang natin. Maraming pwesto dito where you can lounge. Ayan. Kasi yung iba, parang mas preferred nila doon sa taas. Kasi syempre mas maraming options. Check natin dito. Ayan. Oh, that's nice. With a window. Yun ang ganda oh. So check natin kung ano yung meron. So meron dito fruits. Ayan. Sauté vegetables. Baked beans. Good morning. I'm good. 2506. And then ayun, mga fruits. Tapos meron dito soft drinks. Pwede yan guys. And then uy, malay chicken. Okay. Ayan siya, yung itsura niya. Meron pa pala dito. Hello, good morning be. Sarap lang. Diba? Ayan. So tara, dito tayo. Do you have like Spanish latte? Spanish latte. Thank you. Let's get some food. So very private yung place na to. Kasi sa likod siya na mismong reception. Parang wala kayong way makakapuslit kayo dito. Parang ganun, may bantay. And then tatanungin lang yung room number ninyo. Then that's it. Ina-acid agad ako. Tapos magkakape na naman, no? Alright, so we have the chicken, may sausage at saka pansit. Yun lang.
Tapos siguro mga 9:06 na, 9:30 lipat tayo doon. Sugar? Okay, thank you. So guys, alam niyo naman yan, being an Accor member, it takes time. Kasi baka naka-curious kayo na, ay actually may mga naka-curious na sinasabi nila, ala, paano magkaroon ng ganyang access? So if ever guys, kasi magbubook kayo ng mga executive room, automatic meron na kayong Premier Lounge access. Depende kung meron silang Premier Lounge or mga ganon. Sa akin kasi, by status. So na-reach ko yung Platinum status by staying in an Accor hotels for a total of 60 nights per year. So yun. And did you know na kapag na-reach nyo yung status nyo ng Platinum, automatic meron pa kayong 2 suite night upgrade. So ibig sabihin, kunwari mag-i-stay tayo sa isang hotel na merong family suite or yung mga presidential suite, pwede ko siyang gamitin. Hindi ko siya magamit-gamit guys kasi nangihinayang ako kung mag-isa lang akong mag-i-stay sa hotel tapos naka-presidential suite ka pa, diba? So bala ko na lang pagkasama ko na yung family ko. So yun. And if you are parang nako-curious kung ano yung pinagsasabi ko, kung ano yung mga privilege na nare-receive ko, balikan nyo na lang yung Movenpick video natin. Like makikita nyo may logo ng Accor or all. Nasa dulong part, skip nyo na lang yung umiiyak na part tayo. Tapos nasa dulong siya part. Para magka-idea kayo, okay? Sobrang parang ang laking privilege. Siyempre diba, gumastos ka ng kaka-hotel. Siyempre doon tayo sa mga murang hotel, especially sa Chiang Mai at saka sa Bangkok. Sobrang mura lang ng mga hotel doon, ng IBs. So every time na nag-iisay tayo sa mga ganun, then nag-accumulate tayo ng points at saka ng status nights. Tapos parang ngayon nung Platinum na ako, sobrang sobrang laking tipid. Chicken tayo. Yung chicken curry niya, may pagkalasa ng chicken curry natin, pero alam mong mas matapang pa yung spices. Sausage. Laki ng baso nila, namin. Tapos, yung parang pinaka nagtulak sa akin para gawin to, yung ma-reach ko yung ganun status. Na-inspired ako dun sa mga K-drama na yung pag VIP ka talaga, grabe yung treatment, grabe yung service, which is ganun yung nare-receive natin. Like talagang hindi sila pwede magkamali sa'yo kasi nga parang VIP ka, ganun. So kung Platinum, ganito na yung treatment sa atin, what more pa pag Diamond, hindi talaga sila pwede umarte. Talagang at least ino-honor nila yung mga ganung status, katulad ng 4-star, katulad nitong Novotel or ng mga Sofitel, mga 5-star hotel, ganun. Mas grabe, mas talagang aalagaan ka, ganun yung nila. Kaya nga sa Boracay, buti na lang may Movenpick, nakakapag-stay tayo ng bongga. Actually guys, nakamove on naman ako dun sa nangyari sa atin sa Singapore immigration. Wala ano tayo agad, dapat mag-move on tayo agad kasi kung iisipin ko siya hanggang ngayon, talo tayo ng power trip. Nadamay tuloy ako. Kung hindi ko lang nabura yung video na yon, papakita ko lang yung itsura ng mga mukuha. Kasi kung ano lang makita nila sa camera, delete everything. Okay. Kaya matapos ka na. Tingnan natin yung pancit canton. May goreng ata. I'm good na. Ganito talaga guys, kapag sa executive lounge kayo nag-breakfast, sobrang unti na talaga ng selections. Kumbaga hindi siya para sa mga masisiba, ganon. More on socially kasi yung mga kumakain, yung pasimple lang, paunti-unti, ganon. Lipat na tayo doon sa The Exchange. 9:16 pa lang naman. Ay, ito, may i-open na pa ako. So guys, sa mga dyan ha, kunyari, nasa tayo, Malaysia. Tapos, ang ginagawa ko kasi sa Facebook is nag-upload ako ng real time kung nasan ako. Yung mga isa or dalawang friends natin or followers natin, na biglang, kunwari, ongoing pa yung Thailand natin, Thailand vlogs. Biglang hahanapin agad na, tomorrow, Singapore na. Nakakabastos yung ganun guys. Alam niyo yung iba sinasagot ko, ay, may sinagot akong ganun, nag-comment talaga sa Facebook guys, na, di ba, kunyari, hindi pa tapos yung vlogs natin sa Thailand. Tapos sabi niya, agad, yes, bukas ay hindi,
naghahanap pala ng Boracay ulit. Bukas Boracay na. Sabi ko, sige, gawa ka ng vlogs mo. Ginano ko talaga. Nakakabastos yung ganun. Kasi, ibig sabihin, nanonood lang kayo sa vlogs natin nang dahil lang sa pupuntahan nyo. Kumbaga parang naghahanap lang kayo ng videos na related sa upcoming trip ninyo. Kumbaga ganon. So hindi kayo sa ano guys, hindi kayo yung pwede kong tawagin ng MP Natics. Kasi yung mga MP Natics, ayan yung mga ano, diba, tawag natin sa mga followers natin. Yung mga MP Natics is kahit anong i-upload ko yan, basta makita nilang may upload ako, masaya. Ganon. If ever naman, kunyari, nag-Boracay tayo, yun lang yung gusto nyong mapanood, tapos biglang nag-upload tayo ng Bangkok, tapos biglang sasabihin nyo sa akin, Boracay na lang ulit, ay, pwede po kayong umalis sa channel natin, okay? Ang aga-aga nag-sermon, no? Actually, matagal na to guys, like, gusto ko lang i-open up, hindi ko lang ma-open up kasi nakakalimutan ko. Nagkataon na, di ba may issue kagabi sa immigration, tapos biglang yung mga visit na yun, nadamay lang ako sa kumukuha ng mga videos, tapos dun sa ito, nasaktuhan na may nagtatanong na nandun yung sagot sa video. Ilang beses na yan. Tapos makikita ko kasi guys kung first time yung nag-comment sa channel ko. Once na kinilik ko yung ano, yung profile ninyo, makikita ko yung mga comments nyo, mga previous comments nyo guys. So alam ko kung sino yung matagal na nanonood, alam ko yung baguhan lang, which is ito baguhan lang. Ah, yes. Isang comment lang kasi siya. So ganon. Ay ito pa guys, ngayon lang ako nagbebenta out. Ngayon lang ako nagra-run kasi medyo okay na yung iba. Ganito, sorry naman kung nagbe-vent out ako kasi diba friends ko naman na kayo, so maiintindihan nyo ako kung talagang MP Natics kayo. Hindi ako nagyayabang guys ha, nagsasabi lang ako ng totoo. Palagi tayong ano, reality check guys, kasi kung sabihin nyo sa akin na ay yumayabang na siya guys, kasi yun yung reality. Yung pagiging friendly natin, tsaka yung mga pagsagot-sagot natin sa mga comment section, tapos may mga nakakakulitan pa nga ako guys sa ano, sa IG, sa TikTok at saka sa Facebook, which is okay na okay sa akin kasi pag may time talaga akong sumagot, sasagot ako, makipag-checkahan, makipagkwentuhan, makipagkulitan, ganon. Meron itong 2 beses na ha, sobrang friendly, and then umabot na sa point na talagang nagpapatulong siya kung ano ba yung mga dapat nilang gawin sa Thailand, ganyan. Ano to guys sa Thailand at saka Vietnam. E di ako naman, syempre todo support or todo talaga assist, kumbaga parang kulang na nga maging tour guide ako guys, para magtayo ako ng tour guide. So ganun, paano daw gagawin nila sa ganito, ano daw yung mga activities, tapos gawa daw ako ng itinerary. Yung itinerary naman kasi kinukuha ko lang minsan sa ChatGPT para less hassle sa pagkuha, tapos i-check ko kung may parang off sa binibigay niyang suggestion, and then papalitan ko. As in guys, talagang siguro hindi naman ako nagrereklamo, pero naubos yung parang oras ko sa kakagawa, kakakwento, ganito po gawin ninyo, ganyan gawin. Tapos yung isa naman sa Hanoi, ano po ba yung magandang hotel na malapit sa Old Quarter? Okay din po ba dito? Pupuntahan po namin lahat ng ano nyo kasi naging helpful kayo. So ito na, puring-puri sa akin kasi nga, ay buti ka pa, sumasagot ka sa mga chat. Sobrang na-appreciate namin. Okay, naglaan na ako ng ilang ng pagod sa kaka-chat sa inyo. Ganito na, ito na ha, ito na yung kwento ko. Tapos sabi ko, syempre, ay para katulad dun sa train market at saka sa mga hotels ninyo or sa train market at saka sa floating market kung gusto nyo po, at since pupunta naman kayo sa ganito pa, sa Mahanakon, gano'n. Doon din sa Vietnam pupunta rin po kayo sa Sapa, pwede po kayong mag-book sa Klook, and you can use my promo code, Mark Paragas Klook. Ang ending, ito yung kinakasama ng log ko eh. Ang ending, gumamit pala sila ng ibang Klook. Ganito ang pagkakasabi. Pareho sila. Yung sa Vietnam na yun at saka sa Thailand. Ay, sayang. Ginamit namin yung Klook ni ni ganito. Alam mo yung feeling ko na gusto kong barahin. Pero ayoko kasi hindi ako ganun tao. Tapos, malaman-laman ko na the reason why sa akin sila lumapit. Kasi, yung content creator na pinagamitan nila ng Klook code, hindi daw sila nire-replyan. Anong gusto nyo maramdaman ko? Ginawa nyo akong panakit butas. Porket hindi sabihin natin sige, hindi man ako favorite nyo, pero ako yung sumagot sa inyo, tapos biglang sasabihin nyo sa akin, hindi kasi sumasagot sa inyo, tapos ginamit nyo pa rin yung code niya. Ay, nakto. Nakakaasar guys. So,
huwag naman ganon. Ayoko rin, hindi siya sabing utang na loob. Kasi may mga friends tayo guys na grabe yung naitulong ko sa kanila. Pero hindi man ako nagtanong kung kanino po ba yung ginamit niyo po ba yung code ko. Hindi kasi ako ganon. Pero nagkataon siguro na meron akong instinct or meron akong yung isa kong personality gustong itanong kung kaninong code yung ginamit. Or nag-offer ako ng code. Ayun guys, hindi ko na siya sinasagot. Nasa archive ka na. Tapos, ayun pa rin guys, tuloy-tuloy pa rin siya. Like, eto na ha, andito na po kami sa Hanoi. Saan po yung ganito? Saan po ulit? Gusto mong, nako. Hindi ko rin naman sinasabing gamitin yung code ko, di ba? Pero, dun sa exact scenario na yun, na ginawa ninyo, like ako yung ginawa nyong tour guide, tapos biglang, hindi lang pala nag-reply sa inyo yung favorite nyo na content creator. Tapos, ay, wag ganun guys ha. Wag. That's so bad. O yan, sorry naman guys kung nag-vent out ako ha. Nag-rant. Gusto ko lang mailabas siya. Kasi parang every time na nagbablog tayo, ini-skip ko talaga. Ayoko sanang magkwento ng ganun. Kasi nga, ang lakas pa ka-negative, di ba? Kaya gusto ko kasi puro positive lang. Ayoko nga ng mga hindi ko nga pinapatulan minsan yung mga bashers natin. Nung dati ha, wala na tayong basher. In fairness. So bali, yun, going back, hindi ko nga pinapatulan kasi ayoko ng negative. Papatulan kita, magkaiba pa. Kumbaga parang, bakit kita papatulan kung kahit anong sabihin ko, mali sa'yo, di ba? Kasi nga may gusto kang, may pinopoint ka sa mga comments mo, may pinopoint ka sa mga gusto mong iparating. So, ibig sabihin, magtatalo pa rin tayo. So, bakit kita papatulan, di ba? Doon na lang tayo sa mas maganda kausap yung same level natin ng isip. Kumbaga parang kung happy lang gusto, mga ganyan. Mga friends natin, mga followers, bakit pa tayo mag-accept ng isang taong negative naman yung dala sa atin compared dun sa mga friends na natin, ng followers natin, nakakaintindi sa atin, di ba? Ayoko lang ng negative guys. Kaya pag mga basher dyan, sa mga pagiging bagong basher, wala kayong mapapala po sa akin. Alright, so we are done here. Lipat na tayo dun sa first floor, okay? Where's the way going up? Go by lift. By the lift? Yeah. Okay, thank you. Ay, mukhang parang mas bet ko dito kasi yung meron siyang, ayan siya sa taas lang. Okay, so we are done sa breakfast buffet dito sa Premier Lounge. Then let's head to the first floor for the regular breakfast. Itong elevator na to palaging nagpupunta sa akin. Ano bang gusto mo? Ay, kagabi, grabe talaga. Kagabi, kaninang umaga pala, madaling araw. Grabe yung presence niya dito sa elevator na to. Okay. We're here. 2506. Thank you. So check agad natin ha, isa-isa. So they have the mashed potato, baked beans, chicken, sausage, sauteed vegetable, egg. May omelette, tsaka yogurt. So, what's next? May coffee dito. Ay, ang cute ng baso nila, oh. Pwede ba mag-uwi nito? Tapos mga tea, and then coffee. Tapos ito yung itsura niya dito sa side na to. Okay, so dito, merong fruit section. Ayun. Yan. Tapos cold cuts. And vegetable, like salad pala, sorry. Okay, so mas marami nga dito. And then this one is vegetarian fried laksa. Uy. Tapos dal curry, and then parata, may curry pop, and merong noodles. Ay, bakit doon walang noodles sa baba? Magno-noodles nga tayo. Okay, next is walang pangalan. Fried maki, kamyang chicken, yung nasa baba. Onion sambal, nasi lemak. Ano yung nasi lemak? Rice ba yun? Oh, meron dito coffee creamer sugar. Ay, taray, pwede tayo mag-stay dito. Tapos yung view natin. Bakit parang wala akong gusto guys? OMG. Magpapa-omelette na nga lang tayo. Okay, so dito naman, pastries, tapos mga jams, mga palaman, tapos bread, white bread station, and then, ito rin,
parang nakikurious ako dito sa scones. Yung taray guys, so Han. So ito yung lugar niya. Ito yung itsura pala. Ito yung lugar talaga. Wala akong bet. Wala yung mga ano. Parang first time to guys na wala yung mga typical na ino-order ko. Or I mean, wala yung typical na inaano natin. Kinakain natin. So dito tayo. Ayan. Pwede maghagdanan eh. Kaso sinarado nila. Ayan yung view natin. Tapos parang mga meeting rooms na sa taas. Oh my God! So hindi ko tuloy alam kung ano yung kakainin natin. Order na lang siguro ako ng chicken ulit. Doon mas maraming selections but medyo puro authentic. Oh my God, mukhang magda-diet tayo ngayong for today's video. So guys, welcome to the breakfast buffet here sa Exchange Restaurant sa first floor. In fairness, maganda yung design niya. Wait for me. Alright, so guys, buti na lang meron ditong noodles. Clear noodles ang tawag nila. Tapos, may omelette tayo and then more on breads na lang. Mukhang papayat talaga tayo this time. Siguro sa evening cocktails. Pero magta-try pa rin naman tayo ng night market. I think I heard may night market eh. So yung sa noodles, ikaw mamimili ng mga parang bibigyan ka ng bowl. Tapos ikaw mamimili ng mga noodles, type ng noodles, tapos mga condiments. Mga toppings kumbaga. Okay lang. Hindi wow yung sabaw. Yung soup kumbaga. Hindi magtitipid for today's video. So, we'll see guys kasi gusto kong parang malaman ko ano yung experience na ibibigay sa atin ni Kuala Lumpur, ni Malaysia. Para masabi ko na, sige, gusto kong bumalik dito. Yung sausage nila dito, parang yung sa Premier Lounge, halatang premium yung sausage. Dito parang yung sa atin lang na Vienna sausage. Hindi nag-enjoy, no? Nasanay kasi ako guys sa bacon. 9:53 na. Ano pa yung pwede kong i-share? Yung breakfast kasi natin, nasimulan natin ng negative na kwento. Ayan tuloy, yung pinaka food is hindi ko nagustuhan. Pero syempre, wag tayong umarte. Blessings pa rin to. Thank you Lord for the food. Okay na to. Let's turn those negative thoughts into positive. Bawiin na lang natin mamaya sa lunch. Kung saan man tayo magla-lunch. Ayun. Nasakto, di ba? Kakasabi ko lang na let's turn these negative thoughts to positive thoughts. Masarap yung toppings. Parang fishball ata yun. Tapos may tofu. Yan. Tignan natin. With noodles. Masarap yung fishball. Ayun damihan nyo na lang. Masarap siya, malasa. So guys, by the way, kwento ko na lang din, share ko na lang din na yung pagpunta natin dito sa Malaysia, actually 50-50. Nagdadalawang isip ako kung stay na lang tayo ng Singapore or tatawid ako ng Malaysia. Sabi ko rin naman, kapag gusto kong mag-Malaysia, pwede naman akong mag-book ng talagang dedicated lang sa Malaysia. Yung hindi na ako magko-cross country. Kasi gusto ko, as much as possible, makater ko lahat ng kayang i-cover sa vlog natin during the stays natin. So ngayon, parang first time natin itong ginawa na tumawid tayo. Kaya yung parang sabi ko, yung content or yung vlogs na nagawa natin sa Singapore, medyo bitin. Bitin siya. For me Kaya, ang ending, babalik tayo next year. For another adventure. Next year. Sabihan ko na kayo, babalik tayo ng Singapore next year. So, going back dito sa Malaysia, wala pa akong itinerary. Kasi, mas inuna ko yung pag-book ng accommodation. And then, ang mangyayari, yung mga gagawin nating activities is more on nasa Klook. Ayun So, again guys, ganun, if ever ganun yung na-experience nyo, na parang pumunta kayo ng isang lugar na wala pang alam kung anong gagawin, punta lang kayo kay Klook kasi nandun halos lahat ng activities na pwedeng gawin dito, mga tour package na kay Klook. And if you want to book any tour, any transport service, any hotels, any activities, SIM cards, travel insurance, you can use my promo code Mark Paragas Klook for instant discount up to 3 times use per account. Ganun siya. And in fairness, sumaaraw na. Kasi kanina parang makulimlim. Mag-edit lang ako. Siguro half day na edit. And then, check tayo ng pwede nating magawa
Basta alam ko may night market dito. Mag-night market tayo mamayang gabi. Pero separate vlog na yun, ha? Kasi yung magiging continuation nito ng ating breakfast buffet is the evening cocktails. Ano muna tayo? Magpapaka-lasing para makalimutan natin lahat ng problema na nangyari. Charot lang po, charot lang. Feeling ko, sinasabi ng tadhana na mag-ano na lang tayo, mag-salad at saka mag-tinapay. Tingnan, mag-salad tayo. Guava juice, guys. 10:01 na. Hanggang 10:30 naman to. Aray ko. Hindi tayo magsasalad for today's video, guys. Kasi yung salad nila parang yung ano lang, lettuce, and then wala na masyadong toppings. Yung toppings nila na dito, beans, parang ganon, may carrots, pero walang yung sanay tayo sa salad na may onions, may cucumber, ganon. So fruits na lang muna tayo. Look at this. Nangangati ako. Nangangati dahil ano, no? Yung hinahanap ko sa food wala dito. Tapos hot chocolate. Ang ganda, guys, ng baso nila. Nagdala kaya ako sa room ko, no? Ganda, oh. So guys, ngayon pa lang sabihan ko na kayo na hindi ko sure kung makakabalik tayo ng Boracay by August. Kasi may magi-sponsor na naman ng flight natin, guys. Gusto ko sabi ko last time, di ba? Tama na ha, huwag muna. Kasi gusto ko muna magpahinga. And guys, wait. Ito pala. Hindi na ako mag-rant, hindi na ako mag-vent out. But this time, sabi ko sa inyo yung mga blessings na dumadating sa atin. So, meron tayong, pwede ko na ba sabihin? Sige. Wait. Baka mas nauna nyo na pala siyang nakita. So guys, binigyan tayo ni Klook ng ipopromote na hotel. Dalawang hotel to na budget-friendly hotels. Pag nakita nyo na lang na may naipost ako somewhere in Quezon City, yun na yun. Dalawang hotel, tapos may isa pang hotel na drive-thru hotel ang tawag, na kilala nyo before, na nag-rebranding lang. Hindi pa kami nag-uusap, pero yun na yung may binigay na sa akin na parang deliverables na kailangan ko i-present. Ganon. Tapos pang-apat is may nag-sponsor na naman sa atin, guys, going to Boracay. Sabi ko last time, tama, no? Stop na muna kasi parang gusto ko after ng Boracay natin nung June 12 is balik ko na yung November, which is kasama ko na yung family ko. So parang gusto ko makita ng August. Sabi ko, sige, check ko po yung yung aking schedule by August. Ayun, di ba nakakatuwa yung mga ganong opportunities na pumapasok na sa atin. And syempre, kaya naman tayo nakikilala because of you guys na mga walang sawang nanonood ng mga vlogs natin, tapos mga todo react sa mga comment natin sa Facebook, mga engagement, kumbaga. Nakakatuwa lang. And para sa inyo to, guys, hot chocolate. Papaya, pampakinis, bayabas, melon. Pampakinis din to, watermelon, pang-hydrate lang. Alam niyo, first time po, akala ko kasi, guys, dito kasi sa Malaysia, hindi allowed ang masyadong PDA na mga PECs, mga member ng LGBTQ, but meron. Yung walang kasal-kasal dito. Tsaka wag ka lang i-PDA, public display of affection at saka attention. Ganyan. Parang nung nag-check ako, sabi ko, pupunta ba ako doon? Hindi naman ako malandi. Kumbaga parang inaano ko lang na baka hindi nila tanggap. Pero guys, dito kasi, ako kasi, di ba straight tayo? Ang aga-aga baka siyansihin ko yung gilagid mo dyan. Hindi mo malalaman. Sa kilos kasi, guys, kung mag-isa lang ako, hindi mo malalaman na ganito ako kung hindi ako mag-arte-arte. Ganon. So parang in fairness naman, napaka-friendly. Lalo na yung guys, yung kudos dun sa bus crew ng aeroline talaga. Mababait sila. Nakakatawa. Bibigyan ko sila ng 5-star. I forgot the name lang nung driver at saka nung crew. Pero yun, mababait sila. And alam nyo ba, parang kagabi pa lang nung binura ko yung video, alam nyo, yung nasa isip ko, balik na lang kaya ako ng Singapore from Malaysia, like magbabahas. Tapos rebook na lang ako ng ticket ko ng ng Malaysia to Singapore. Parang ganoon na yung nasa isip ko, para lang kasi parang nanghinayang ako, guys, dun sa shots ko
Na ang ganda-ganda pa naman, walkthrough talaga. Tapos nag-tour ako sa loob ng bus. Yun yung iniisip ko na habang nasa biyahe, balik na lang kaya ako. Ayun. So anyway, ang mahalaga naman is safe tayo. Yun na naman yun. Ganun pa rin guys, everything happens for a reason. Ang mahalaga, at the end of the day, safe pa rin tayo. And I guess that's it muna. Baka maging maiksi lang tong video natin guys. So yun muna tayo, tapos kita naman tayo mamaya ulit. Karugtong ulit to, kita tayo naman sa evening cocktails experience dito sa Novotel Kuala Lumpur City Center. And then balitado kayo kung ano yung mga pinagagawa natin in between para may kwento ko sa inyo mamaya. Okay? See you guys later. Moments later. Hello guys! And syempre, continuation pa rin doon ng ating breakfast buffet experience plus the lounge experience. And now, currently it is 6:28 PM. Look at that. Nakaidlip ako. Hindi, wow. So tara, hanggang 7:30 lang kasi yung evening cocktails. And I've decided na hindi mo na lumabas kasi nagbawi pa tayo ng tulog. So, ang evening cocktails is from 5:30 to 7. Oh, hanggang 7 lang pala. 6:30 na. So, sige, check natin kung ano yung pwede natin kainin. Tama ba? Or 5:30 to 7. Oo nga, mukhang ganun. So, ganun pa rin. Check natin kung ano yung food. Ang galing ko lang, hindi ako pinipito. Alright. Tapos may mga ikakwento ko sa ito. So, same setup pa rin naman. Check lang natin kung ano meron. So, creamy chicken. Ah, wow. Muscle, guys. Chicken. Ay, mas fried spring roll. Nice shrimp. Corn cuts. And fruits. Smoked salmon. Alright. Yan lang. Ang ganda oh. Parang ang lakas maka New York vibes nung natin, bintana. O di ba? So anyway guys, parang pang sosyalin talaga yung mga selections. Nakita yung may mussels, merong pasta, tapos kukuha pa. Dahil currently, it's 6:34 na. Wait lang Ito yung mga ugali ko na hindi ako nagpapalamang kahit libre lang. Let's go. Ayan. So, going back. Okay yung mga selections. Check natin yung chicken. We have the tuna. We have the baked salmon. Smoky salmon na nakalagay sa hash brown. And then pasta. Tapos yung grilled mussel. Tikman natin yung mussel. Kung hindi malansa. Oh my god. Guys, ang sarap. Sarap ng tahong. Tapos ang laki. Hindi siya malansa. Oh my god. Tapos nag-order tayo ng Absolute Vodka with Sprite. Ang sarap guys. Tapos yung pasta. Sa kasi guys, sa pasta gusto ko creamy. Yung mga carbonara, ganun. Okay din to. Bumawi siya sa sa lounge access compared dun sa sa breakfast nila. Sarap. Tapos guys, yung iba, kahit sa atin, pag nag-Novotel kami, karamihan sa mga nasa lounge, mga businessman, may mga ka-meeting, dun yung meet up nila, ganun. Satisfied. Ito, salmon. Okay lang, hindi siya wow. Actually, hindi ako mahilig talaga sa sa raw. Yung mga salmon, sushi. Hindi. Ayaw mo ubusan. Wait lang ha. Panalo yung panalo yung selections nila for tonight. Actually, nag-iiba-iba kasi yan. Even sa Novotel sa atin. Ang maganda sa Novotel, meron din silang afternoon tea. Like hamburgers, mga pastries, ganun. Meron talaga mga ibang Novotel na breakfast buffet lang. Tapos all day refreshments at saka evening cocktails. Nakakatuwa kasi nasi-share ko sa inyo yung mga ganitong privilege, di ba? Na parang akala nyo sama-sama tayo dito. Kuha pa ako guys ha.
And guys, guess what? May natitirang ano, parang 7 tahong. Nasa 6:45 na, so 6:45 na. Hindi kinuha ko na. Look at this. Di ba? Sarap yung tahong. Tapos may pastries tayo. Parang mini cake. Chocolate cake. Tapos mini pandan. This one. And then kukuha pa tayo ng pasta. Basta guys, pag kumakain tayo sa mga ganito, basta mga hotel na pinag-i-stayan natin, tapos may mga ganitong access, please just watch and listen and don't judge. Ganon, ha? Cheers tayo. In fairness, totoo kasi nakabawi siya. Like kanina talaga sabi ko, anong pagkain ko? Hindi tayo nag-lunch. Ay, kuha muna ako ng pasta. Magsasara na. Ayan guys, pasta and chicken. Please watch and listen and don't judge. Ayun. So okay na yan, para at least hindi tayo nagmamadali. So anyway guys, kwento ko pala. Nung dumating tayo dito kaninang umaga, like madaling araw, even pag alis ko ng Singapore, wala akong cash for dito sa Malaysian ringgit. So kanina after lunch, nag-edit lang ako. And then after ko mag-edit, bumaba ako para maghanap ng ATM. Sakto, nagtanong na lang ako sa reception kung saan may malapit. Ang maganda pala dito guys, paglabas mo ng Novotel, pamlakad ka na ng konti, may mall na pala. K-Pavilion, parang yun yung name ng mall. Ang laki niya guys, alam nyo, parang open mall siya. Hindi, may outdoor, may indoor, pero kahit outdoor guys, like dadaan kayo sa gitna, parang napapaligiran siya ng mga restaurants. Ang lamig. As in, alam mo yung hindi nagtipid, yung parang yung parang setup ng Baguio na parang open space, ganon. Ang lamig, pavilion. Kasi naganap ako ng ATM. Tinuro naman sa akin, since marunong tayo sa instructions, like sa directions, di tayo, nakahanap ako ng CMBC. Ang dami, 4 yung ATMs doon. Hindi ko nadala kasi itong camera natin. Some other time na lang. Tapos naghanap ako ng mga sapatos sa New Balance. Meron ditong JD, parang partner store ata. Tapos, ayan na, magsasabi na sila. Another 10 minutes, food will be closed. Okay, thank you. How do you pronounce your name? Ismail? Fine. Thank you. Ayun. Saan na ba tayo? So, going back. Diba, may ATM. Nakapag-withdraw ako ng 1,000 ringgit. So, that's nagpadala agad sa GCash, parang 14,000 pesos. Smile, can I have one more? Thank you. Naisip ko, bakit pala kailangan ko ng malaking pera? I mean, hindi ko kailangan ng malaking pera kasi libre naman pala tayo ng breakfast at saka dinner. Wala, na-withdraw ko na. Well, tomorrow guys, we'll start our tour here. Kung ano yung pwede kong makuha sa Klook. And then, just in case na mabitin ako or magustuhan ko talaga siya, then we'll be back here. Ganun lang naman yun, kasimple. Ito, may kwento ako. Sorry naman agad. Disclaimer. Medyo may pagka-negative na naman. Mag-rant lang ulit ako. Kahapon, nung nag-Harry Potter tayo, nung pauwi na, pabalik na ako ng Vivo City. Available din dun sa Resorts World Station going back to Vivo City. Nakapilang haba. May sumingit na 3 Pinay. Bakit ko nalamang Pinay? Nagtatagalog Hindi siguro ako napansin na Pinoy ako. Tapos ang nasingitan nila yung nasa unahan ko. Syempre, makikipag-away ba yung 2 babae sa Pinay? Okay sana Kaso yung talagang tingin pa nila, yung talagang sumingit, yung walang pakialam. Tapos biglang titingnan pa nila masama yung mga nasa harap nila. Ito na. Hindi ko napigilan, nagparinig ako. Mga Pinoy talaga, kahit saan kayong lugar. Tinginan, nabidyohan ko pa. Nahiya tuloy. Nahiya siguro, di makatingin sa akin. Yung 3 Pinoy na yan guys, sumingit sa pila. Ay nako, ugaling Pinoy. Hindi nadala nyo yung ugali nyo sa ibang bansa. Guys, wala masama pagsabihan yung mga kapwa Pinoy natin na nagiging paswal sa ibang bansa. Kung makipag-away sila, nasa ibang bansa naman kayo pareho Basta kakaya pa kung mag-viral yun, di ba? Ayan, 7 o'clock na.
Kasi ang nangyayari, di ba may mga sesarian tayong group sa Facebook. Kung kailan tapos na yung nangyari, doon lang sila magpo-post na may mga ganitong Pinoy, may mga ganitong Pinoy. On the spot, naku, pare-pareho naman ako yung turista nang malaman nila. Tapos alam nyo ba guys, usually ang room natin, good for 2. Di ba mag-isa lang ako palagi? If ever may kasama ako, basta lahat ng kasama ko sa room, may access sa lounge, ganun. Nakapanghinayang kasi mag-isa lang ako. Masarap sana magsama ng ano, no? May kasama. Ay, sarap guys ng tahong. Ayoko ng ibang tahong ah. Dito tayo sa tahong dagat. Yan, nagliligpit na sila. So expect natin yung breakfast bukas is ano na rin, yung kung ano pa rin yung kakanina. So kaya bala kong lumabas ng maaga para mag-explore dito kasi guys, since parang literal na parang first time natin na mag-stay talaga na matagal. Hindi ko pa kabisado yung mga daanan dito. Unlike sa Singapore na gusto ko sana mag-jogging. Basta ganon. Gusto ko sana ditong gawin. Kaso hindi ko nga alam yung daanan. Hindi ko kabisado. Grabe. Satisfied. Thank you Lord. Thank you Novotel. Bumawi kayo. Ay, ang tapang. Tapang ng Absolut vodka natin. So anyway guys, I think yun lang naman, inad ko lang para at least may idea kayo kung ano yung itsura ng Premier Lounge, ano yung siniserve nila from breakfast, tapos dinner, evening cocktails, plus yung sa breakfast talaga dun sa first floor. Just in case dito kayo magstay in the future, then go na, di ba? Tapos tatambay na tayo sa room, and then gusto ko pa namang next sana na vlog natin night market. Kaso nakainom tayo. Bahala na. Alam nyo kasi sa channel natin, nagiging all around tayo. Lahat ng nangyayari kapag nagta-travel, kunyari nag-i-stay sa hotel, syempre may breakfast buffet, may lunch buffet, may dinner buffet, possible may ganon, may lounge access, tapos mga activities na pwede natin makuha, mga step-by-step guide, mga ganon lahat. All around tayo guys. Dito naman kasi sa lounge, kunyari tapos ng evening cocktails, pwede pa rin pumesto dito. Tumambay hanggang 10 PM or 8 PM. Basta ganun. And then kung ano yung mga naka-display ng mga biscuits or mga snacks, pwede yun. Tapos pwede kayo mag-request ng kape, ganun. Ganun siya. Excited tuloy ako bukas kung ano yung servings bukas. Ay, kinulose na nila pala. Hindi ko napansin. Guys, naubos natin. Parang hindi ako to. Okay, satisfied guys. Thank you so much. And guys, yun nga pala ha, since closing remarks na natin to, thank you so much dun sa mga nagpapadala sa akin ng pangkape ko, pangkain ko, plus yung mga gusto mag-sponsor ng flight natin. Thank you so much po sa inyo lahat. And tuloy-tuloy lang yung blessings kasi may mga na rin tayo, sponsored hotel staycation. Tapos meron na rin mga guys, may mga nakikipag-collab na rin ng mga brands na mga nag-i-email sa akin. Pero muna, yung related muna sa travel. Kasi para at least ma-justify ko tsaka mabigyan ko ng hustisya, diba? Yung kung related sa travel, para magawa ko ng skit or mabilis tayo mag-isip sa mga ganyan eh. Nakikita nyo na may mga kalokohan natin palagi sa Facebook, diba? So parang gano'n, huwag muna sa mga brands kasi hindi, actually kahit anong brands basta related sa travel, pwede. Yung iba kasi like merong company na nagsusupply ng mga headset na kilalang headphones, kumbaga parang pang gaming set, ganun pang gaming. Hindi naman ako masyadong naglalaro ng PlayStation. Tapos meron ding camera company, pero kasi may gamit ako. Yung mahirap kasi mag-promote ng isang brands, tapos iba naman yung palagi kong binabanggit sa video natin, di ba? Pero syempre thank you so much. Those are parang mga opportunities. Thank you so much Lord. Ayan na, sinisipon na ako. Kasi nakainom tayo. Sige, parang yun lang muna. And thank you so much guys sa pagsama sa akin sa ating breakfast buffet sa lounge at saka sa exchange, which is the first floor. Tapos sa ating evening cocktails. Thank you so much. And kung nagustuhan nyo yung mga pinakita ko sa inyo, puro kain lang tayo.
And also please subscribe to my channel, Mark Paragas Official, and hit the notification bell para updated kayo sa mga upcoming travel vlogs pa natin, not only here in Malaysia but also sa iba pang bansa, mapa-domestic man or international. And syempre guys, you will never get to this age again, so please do what makes you happy and follow me as we discover the world one step at a time. See you guys tomorrow. Mama Chup Chup. Good night everyone. Nga mama.